Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Ang inyong lingkod po, si Kamano po ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong pahayag at isinabalita na po ito ng mainstream media. Ang pahayag po ni Senator Jingo Estrada na kinu-question niya doon sa mga nagsasabi na hindi siya pwede o hindi siya maaaring lumahok sa impeachment trial ng Vice President bilang prosecutor, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin itong balita at komentuhan po natin. Panoorin na po natin. Senator Jinggoy Estrada is pushing back against claims that he can no longer participate as a senator judge in the upcoming impeachment trial of Vice President Sara Duterte. In a statement, Estrada said the issue is far from settled, stressing that court proceedings involving his suspension pendentility are still ongoing. He said he's yet to file his comment in opposition before the court and remains entitled to legal remedies available under the law. According to Estrada, any assertion that he has already been stripped of his authority to serve as a senator judge is premature and without legal basis. The detained senator also criticized some self-proclaimed legal experts for, in his words, trying to shape public opinion instead of allowing the proper authorities to resolve the issue. Estrada added that he will continue to defend his rights through legal means while fulfilling his duties in accordance with the Constitution and existing laws. Estrada surrendered to the PNP-CIDG at Camp. Tama po yung mga tambay dahil alam naman po natin kung paano po manggipit ngayon ang totoo at tunay na mga ulo ng sindikato, ang naglalakihang ulo, mga buhaya na pilit pong dinadivert at pinagtatakpan po ang talagang katotohanan kung sino po ang nasa likod ng systematic at korupsyon na ginawa pong sindikato sa ating bansa. Tama po lahat ng sinabi ni Jinggoy. Hindi po ba? Katulad po niyan, wala pa pong conviction. Hindi pa po convicted itong si Senator Jingo Estrada at siya po ay nananatili pa rin senador ng Republika ng Pilipinas. At yung sinasabi po na si Senator Jinggoy ay wala ng karapatan para maging prosecutor judge ng impeachment nitong gawa-gawa po at pilit nilang pinababagsak ang Vice President dahil po sa napakarami at napakaraming gagawin ng Vice President kung ito'y magiging presidente ng bansa. Dahil unang-una, tutugisin po sila ang mga tunay na sindikato at magnanakaw sa ating bansa na pilit pong pinagtatakpan sa administrasyon ngayon. Pilit pong pinagtatakpan at pinasisinungalingan. Pero alam ng taong bayan kung sino-sino sila. Hindi po ba? Lalong-lalo po yung sinasabi pong pinakaulo. Kilalang kilala na po ng taong bayan, kaya nga lang ang gobyerno po natin ngayon ay naging sindikato na, di umano. Yung mismo na dapat ay magtrabaho sa atin, maglingkod sa taong bayan, pero mga sarili na po ang pinaglilingkuran. Mga kapwa na po nila, sindikato ang pinaglilingkuran, di umano, ng mga politiko, mga appointee, mga institusyon, hindi po ba pati yata mga men in uniform kasama na rin yata sa naglilingkod sa mga kawatan, sa mga magnanakaw sa gobyerno sa ating bansa. Nagtatanong lang inyong lingkod. Kaya yung sinasabi po ni Senator Jinggoy, makatotohanan po yun. Hanggat hindi po siya nahatulan at walang conviction o hindi pa siya convicted ng sinasabi po nilang pandarambong ng isang senador na si Jinggoy at ito po hihiringin pa, ay siya po ay isang senador ng Republika ng Pilipinas at siya po ay po pwede pong maging prosecutor judge o maging judge dito po sa impeachment ng Vice President. At ngayon po ay wala na imposible sa mundo. Wala na pong imposible sa ating bansa. Technology na po. Ginagamit na po ang teknolohiya sa buong mundo. Pwede na pong maging internet. Hindi po ba pwede na pong gumamit ng Zoom via internet? Pwede na pong mag-Zoom meeting. At dyan po mapapakinggan ni Senator Jinggoy kung hindi man siya payagang magpiyansa o mag-bail sa kanyang kaso na sinasabing gawa-gawa. At ito'y isang panggigipit sa kanya. Hindi po ba? Pwedeng gamitin yan. May mag-Zoom o anumang pwedeng gamitin nila ng Senate
para po sa mga ginigipit na mga senador. Katulad po ni Senator Bato, pwede po sila. Hindi po ba? Pwede po nilang mapanood, mapakinggan at pwede rin silang magtanong gamit po ang teknolohiya ng mundo. Hindi po ba? Kaya dito po mga kababayan, kaya lang po nila pilit na hindi sila pumapayag at sinisiraan po nila itong mga senador na ginigipit po ng pamahalaan ngayon, di umano, dahil gusto po nilang pabagsakin ang Duterte, lalong-lalo ang Vice President, na alam naman nila sa sarili nila ito ay susunod na Pangulo ng Bansa at wala po makakatalo rito. Kaya nga po pilit nila pinababagsak dahil mismo ang isang Duterte ang mapapanagot at pananagutin silang lahat. Hindi po ba? Kaya ginagawan po nila ng paraan at iniisa-isa po nila ang mga senador na kasuhan, lalo-lalo doon sa alam po nila na ito ay para sa tama at para sa mga lalaban sa mga korupsyon, lalong-lalo po sa mga magnanakaw na ginawang sindikato na sa ating bansa. Kaya tayo po'y sumasang-ayon sa sinasabi po ni Senator Jinggoy Estrada na doon sa mga tumutuliksa sa kanya, alam na natin ang dahilan. Alam na natin ang agenda. Dahil alam na po natin na pinoprotektahan po nila ang bawat sarili nila at gamit pa ang malalaking mainstream media para po pagtakpan din at kampihan sila di umano. Hindi po ba? Kaya yung sinasabi ni Jinggoy, yon gumamit kasi kayo ng batas. Tingnan nyo sa saligang batas. Kung ang isang tao na hindi pa convicted at hindi pa siya, wala pa siyang conviction, hindi na po pwedeng gamitin ang sinasabing katulad ng pagiging senador ni Senator Jinggoy. Yung ba'y naaayon sa saligang batas? Kung ikaw ay pinagbintangan at dinala sa korte at dinala sa sandigang bayan, ay automatic pati ang iyong binigay na posisyon ng taong bayan ay mawawala na lang basta-basta nang wala pa pong conviction at hindi pa po siya na-convict. Hindi po ba? Kaya nga sabi ni Senator Jinggoy, sa batas kasi tumingin. Pag-aralan ng batas, ang proseso ng batas. Hindi yung makapanira ka lang dahil sa pangsariling interes, lalo-lalo sa mga politiko na isang damo ka lang sangkot dito. Hindi po ba? Kaya sana po ang katotohanan ang manaig sa ating bansa. Hindi po kasi ang kasamaan. Kasi napakasama na po ang nangyayari sa ating bansa. Lalong-lalo po binigyan yata tayo ng napakasama na leader. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kababayan at tayo po'y sumasang-ayon sa pahayag po ni Senator Jinggoy na hindi po pwedeng pigilan ang pagiging senador niya. Lalong-lalo na wala pa naman siyang kasalanan dahil hindi pa siya nahusgahan. Hindi po ba? Maraming salamat po sa inyo mga kababayan sa nagusto po natin tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy na nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, kay Annie Jo, kay Jem Aris from Arab Emirates, kay Norma Garcia, Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gayat Shena, Tatay Nick ng Toronto, Canada, from Toronto, Canada, kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Legaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Vinagracia excuse me po, from Bacolod City, at Ma'am LB at Sir Manny from North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa at shoutout po sa inyo lahat at God bless po sa inyo lahat. Muli po, ingat-ingat po tayo at samahan po natin ang pagtitiis. Kailangan po natin magtiis at samahan din po natin ang panalangin at dasal nang tayo po'y maingatan sa pang-araw-araw na ating buhay. Maraming salamat po. Bye-bye.